Hello vlog! Kamusta kayong lahat guys? So ayan, for today's video guys ay i-share ko naman sa inyo yung ating bill ngayong month ng August dahil yan, magkakatapusan na or ilang araw na lang ay September na lang. So i-share ko naman sa inyo yung mga gastusin namin ngayon dito sa Japan Summer Edition. Yon. So, habang kumakain tayo ng ating banana bread na luto ni ate. So, dahil nagdatingan na nga yung mga resibo, ito po yung resibo na dumating sa aming mailbox. So, naisipan ko na mag-compute na rin para isahan na. At i-share na rin sa inyo para malaman nyo kung magkano nga ba yung cost of living dito sa Japan. 2024 edition, summer edition. So, eto na po. Wah, kala mo yung eto na nga po. Ang resibo na dumating sa amin ay kuryente. Kuryente nga ba to? Ay, hindi. Gas. Gas. Meron po kami ditong bill na 3,526. Ayan. Lista natin, August. Kasi nakalista dito sa notebook yung July eh. Tapos ibangga natin. August. Gas. 3,526. Tapos, yung the rest ng kinakaltas sa amin ay automatic sa Bangkok account ko kinakaltas. So, wala nang resibong dadating. So, ilista na lang natin dahil nagkaltasan na rin naman sila sa bangko. Nagkaltas na yung renta namin dito sa apartment. Rent. Yung apartment namin guys ay 51,330 yen. Ayan. Kaltas na rin siya. Ano to? Ayan. Tapos, nagkaltas na rin ng kuryente. Yung kuryente namin, ayan. Automatic din sa bank account ko kinakaltas. Wala nang ganitong resibong dumadating. Pero lahat ng mga deduction na to, usually, mga end of last week of the month, mga ganyan. Kaya dapat mag-compute na tayo. Ang ating kuryente ay 6,000. Yun, 6,657 yen. Yung credit card ko, ayan, okay na. So, wala kaming bayaran ng tubig ngayon. So, water, wala. Siguro next month pa, September, ang kaltasan ng tubig. So, ito lang yung ating kukumputin. Total natin. So, gas, renta ng bahay, electricity. Computin natin lahat. Yung gas, 3,526. Tapos, renta sa bahay, 51,330. Plus, electricity, 6,657. Yung total ay 61,513 yen. Okay. Then, i-divide natin to sa dalawa dahil may boarding house, may ka-boardmate tayo, may ka-housemate tayo. So, i-divide natin to sa 2 para makuha natin magkano yung each na babayaran. 513 divide 2. Yon. So, kami ni ate ay tig 30,756.5. So, yan yung aming monthly bill ngayong August. So, ang napansin ko, yung electricity namin ay lumaki. 6,000 siya. Naging 6,000. Para 1,000 yen, tuwa siya ng halos 1,000 yen. So, yung gas naman halos, lang, parang parehas lang, nasa laging around 2,000 to 3,000 yung gas namin eh. So, electricity feeling ko dahil summer edition tayo, lagi kasing nakabukas yung aircon natin. Basta pag dumating na kami dito sa bahay, lagi na nakabukas yung aircon. So, yun yung feeling ko nagpadagdag sa ating bill sa kuryente. Pero ganun pa man, yung 30,000 each namin na bill, para sa amin ha, mura pa rin yun guys.
mas nakakamura talaga kapag may ka-share. Kasi ma-share ko sa inyo guys, yung bill ko, nung nag-try akong mag-apartment ng solo, yung solohan talaga, i-share ko sa inyo kung magkano yun. Yung rent ko sa bahay dati, nung solo pa yung apato ko ay 39,330. Nasa second floor kasi kami nun, kaya kapag second floor, mas mahal ng kaunti kaysa sa nasa baba ka, yung renta. Yung tubig namin doon fix, 3,350. Fix yun, kahit gaano katipid, hindi bumababa. Yan, yung bill namin sa kuryente, minsan 4,000, 5,000, ganon. So, lagay na lang natin ng 4,500. Binabaan ko na to ha, pero mahal talaga yung bill ko, billing doon sa apato na yon. Ang gas naman parang halos ganon din, 4,000, 5,000, 6,000. Solohan yun guys ha. So, gawin ko na lang din 4,500 para kumbaga sa gitna lang. So, i-compute natin to nung mga bandang 2019 to guys, nung solo-solo pa yung apato ko. So, 39,330 plus 3,350 plus 4,500 plus 4,500. O, biruin mo, 51,680 yen. Solo ko lang yon. O, biruin mo sa expenses ko ngayon na 30,000 mahigit. Solo, kumbaga may sharing. Ang laki ng natipid mo. Talagang sa apartment kami nakatipid, guys. Nung naghanap kami ng apartment na may ka-share. Then, yung bill, hindi, dito sa apartment na to, pansin namin, hindi gaanong mahal yung singil sa kuryente, lalo na sa tubig. Minsan, tig 800 yen lang kami ni ate pag dumadating yung bill ng tubig. Tapos, 2 months pa yon. Compared do sa dati namin na fix siya na 3,350 yen. So, talaga ang laki ng tipid nung lumipat kami dito sa apartment na ito. So, ayun. Yan yung bali cost of living natin ngayong August. So, kapag meron ka ng mga 4 na lapad, makakabayad ka na sa lahat ng bill, may sobra pa. And then, hindi dito kasama yung ating allowance sa pagkain na ngayong month, yung credit card ko ay nagkaltas ng 17,428 yen. So, almost 20,000 yen or 2 lapad yung ating allowance sa pagkain. So, kung ipa-plus ko dito ay 20,000 yen, so nasa 50 or 5 lapad yung August na expenses ko. Malinis na yon. So, talagang, pero doon sa dati ko, 5 lapad pa lang, wala pa ang pagkain doon. Diba? Sobrang nakatipid. So, ayun lamang guys, kung gusto niyo ng idea, yung realidad ng pamumuhay dito sa Japan, nasa ganun yung monthly expenses namin. Sa mga bahay, kuryente, tubig, nasa 3 lapad, then pagkain, 2 to 3 lapad, ganon. Depende na sa pagtitipid ninyo. And ito ay probinsya area. Malamang mas mahal pa ito kapag nasa mga Tokyo kayo. So, yun lamang guys. Bye vlog!